Hello mga kabosing, maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Pedro. Nagsimula ang kwento ng may hagi si Sheer ng napakalayo matapos salubungin ang napakalakas na pag-atake ng kanyang kalaban. Dahil sa tindi ng impact, nanginig ang kanyang buong katawan. Sa kanyang isip, hindi niya maiwasang amining kahit bilang isang veterano ng digmaan ay naging lubos siyang walang laban sa harap ng ganoong kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, napaubos siya ng dugo. Habang pilit na bumabangon, napatanong siya sa sarili kung tao pa nga ba ang mga kalabang nasa kanyang harapan. Hindi niya man lamang matiyak kung ilan ang kanilang bilang, sapagkat tila hindi niya na kayang sundan ang kanilang mga galaw. Samantala, iniutos ni Raffi sa kanyang mga tauhan na sumulong. Inatasan niya ang mga ito na bawiin ang mga bata at patayin ang sinumang magtatangkang hamarang sa kanilang misyon. Iginiit pa niyang hindi sana umabot sa ganoong sitwasyon kung nakinig lamang si Sheer sa mga utos ni James Minor. Sa mapanuyang tono, tinanong pa niya kung iniisip ba talaga ni Sheer na kaya nitong harapin ang daan-daang mamamatay tao mula sa Glory. Sa kabila nito, nakiusap si Sheer kay Raffi na huwag idamay ang mga bata at ang mga mamamayan ng nayon. Hiniling niyang siya na lamang ang dalhin bilang kapalit ng lahat. Ngunit mariing tumanggi si Raffi. Sinabi niyang kahit pa kailanganin nilang patayin ang lahat, wala ni isa mang makakaalis ng buhay sa lugar na iyon. Wala nang nagawa si Sheer kundi patuloy na magmakaawa. Sa kanyang isip, batid niyang walang pag-aalinlangan si Raffi na lipulin silang lahat. Inamin din niyang isa lamang siyang taong maraming pagkukulang. Dahil dito, time siyang nanalangin at nakiusap sa Diyos na tulungan siya kahit sa pagkakataong iyon lamang. Ipinakita ng sandaling iyon ang sukdulan niyang desperasyon at ang pagkapit niya sa natitira niyang pag-asa. Habang nasa gitna siya ng panalangin, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa hindi kalayuan. Sa kanyang harapan, tila may isang napakalakas na ipu-ipu na dumaan at isa-isang itinapon ang mga miyembro ng Glory sa iba't ibang direksyon. Sa unang tingin, inakala pa niyang tila sinagot ng langit ang kanyang panalangin. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi yun isang tunay na ipu-ipu o bagyong may nyebe. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, bigla na lamang naglaho ang tila umiikot na hangin, habang sunod-sunod namang bumagsak sa lupa ang mga tauhan ng Glory. Ang tagpong iyon ay malinaw na nagpapahiwatig na may isang napakalakas na mandirigmang dumating sa lugar. Nang makita iyon, agad na iniutos ni Raffi sa lahat ng kanyang tauhan na magsama-sama. Habang nagmamasid sa paligid, hindi niya maiwasang magtanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Mula sa likod ng makapal na ulap ng nyebe at alikabok, isang tinig ang marahang nagsalita. Sinabi nitong naging napakadelikado ng sitwasyon kanina. Pagkatapos ay pinuri nito si Sheer dahil sa katapangang ipinakita nito. Gayunpaman, sinabi rin nitong siya na ang bahala sa natitirang laban. Samantala, hindi matanggap ni Raffi ang nasasaksihan. Sa kanyang isip, imposibleng may isang tao na kayang pabagsakin ang daan-daang mamamatay tao nang hindi man lamang hinihingal. Para sa kanya, hindi yun isang kakayahang maaaring taglayin ng ordinaryong tao. Lalong tumindi ang kanyang pagdududa habang unti-unting nawawala ang makapal na ulap ng nyebe. Nang tuluyan ng lumino ang paligid, nakita nilang si Tadeo pala ang taong nasa likod ng lahat ng iyon. Sa kalmadong tono, tinawag niya si Raffi bilang lalaking may pulang salamin, at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang kung wala pang balak umatake si Raffi, siya na mismo ang unang kikilos. Kasabay nito, ipinahayag na kasalukuyang pinuprotektahan ni Apostol Tadeo ang nayon ng Verdam hanggang sa ligtas na makarating sa pantalan ang barko ng Dea. Ayon sa natitirang oras, may 48 minuto pa silang kailangang ipagtanggol ang lugar. Ang pahayag na iyon ay nagbigay ng malinaw na larawan na hindi lamang laban ang kanilang kinakaharap, kundi isang misyon na nakatali rin sa oras. Samantala, nakipag-ugnayan si Jiwon kay Peter habang mabilis itong tumatakbo. Ipinaalam niyang matagumpay nang natapos ni Tadeo ang kanyang bahagi ng misyon. Dahil dito, hiniling niyang bumalik na agad si Peter matapos makuha ang mga dokumentong may kaugnayan kay Arvad. Gayunpaman, tumanggi si Pedro. Ipinaliwanag niyang mayroon pa siyang isang napakahalagang bagay na kailangang gawin. Ayon sa kanya, may nabasa siyang tala tungkol kay Hana sa research journal ni James Minor.
Dahil dito, naniniwala siyang kailangan niyang malaman mismo kung ano ang tunay na ginawa ni James kay Hannah. Hindi lamang iyon ang kanyang layunin. Sinabi rin niyang sisiguraduhin niyang wala ng batang maiiwan sa loob ng pasilidad. Ipinakita ng kanyang pasya na mas pinili niyang isapanganib ang sariling kaligtasan upang matiyak na walang inosenteng maiiwan. Nang marinig iyon, agad siyang binalaan ni G1. Nag-aalala itong maaaring may masamang mangyari kay Pedro kung ipagpapatuloy pa nito ang kanyang balak. Sa halip na direktang sumagot, binanggit lamang ni Peter ang Mateo Kapitulo 18 versikulo 12. Pagkatapos ay tinanong niya si G1 kung naikwento na ba niya rito ang itinuro noon ni Pastor Gabriel at kung paano siya napabilang sa yungguang. Kasabay ng kanyang mga salita, unti-unting bumalik ang kwento sa nakaraan, sa taong 1950. Noong panahong iyon, nag-iwan ng napakalalim na sugat ang digmaang naganap sa yungguang. Libu-libong bata ang naulila, at isa si Peter sa mga kabilang sa kanila. Gayunpaman, hindi siya basta-bastang namatay, sapagkat isang pangyayaring maituturing niyang himala ang dumating sa kanyang buhay. Sa panahong iyon, may isang pastor na nag-alay ng tulong sa mga ulilang bata sa ngalan ng Diyos. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Pastor Gabriel, na nagsabing ang kanyang tungkulin ay ipalaganap ang kaluwalhatian ng Panginoon. Namahaji si Pastor Gabriel ng mga bitamina sa mga bata at sinabi niyang ang mga iyon ay isang biyayang nagmula sa Diyos. Hinikayat niya silang inumin ang mga ito upang maging malusog, dahil kapag lumakas ang kanilang pangangatawan ay mas malaki umano ang posibilidad na ampunan sila ng mayayamang pamilya. Para sa mga batang wala ng ibang masasandalan, ang mga gamot na iyon ang naging tanging pag-asa nilang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Dahil dito, buong pag-asang ininom nila ang bawat tableta sa kabila ng kanilang desperasyon. Lumipas ang ilang panahon, at isang bata ang nagtanong kay Pedro kung ano ang kanyang pangalan. Tahimik niyang isinagot na wala siyang pangalan at hiniling na tawagin na lamang siyang Simek. Samantala, nag-uusap-usap ang ibang mga bata tungkol kay Doso, na kamakailan lamang ay nampan ng isang mayamang pamilya. Napansin nilang kahit mahina ito at hindi gaanong umiinom ng bitamina tulad nila, ito pa rin ang napiling ampunan. Dahil dito, nagsimula silang magtaka kung ano ba talaga ang batayan ng mga tinatawag na adoption. Sa paningin ng lahat, tila napakabait ni Pastor Gabriel. Madalas niyang dalawin ang mga bata at personal pang tinitiyak na iniinom nila ang kanilang mga bitamina. Minsan, nilapitan niya si Simek at pinayuhang huwag itago ang gamot sa ilalim ng unan. Hinikayat niya itong inumin ang bitamina kahit mapait ang lasa nito, dahil kapag naging malusog ito ay makakahanap din umano ito ng mabubuting magulang na aampon dito. Ngunit bago pa maibigay ang gamot, sinabi ni Simek na may nais muna siyang itanong. Direkta niyang tinanong kung ang tinatawag na adoption na ipinapangako ng pastor ay katumbas ba ng kamatayan. Bahagyang nagulat si Pastor Gabriel at agad na nagtanong kung bakit niya naisip iyon. Ipinaliwanag ni Simek na wala ni isa mang batang nampan ang nagkaroon ng pagkakataong magpaalam sa kanilang mga naiwan. Napansin din niyang tila napakahihina ng mga batang dinadala. Bukod pa roon, sa tuwing may batang inaampon, palagi siyang nakakakita ng usok na lumalabas mula sa isang semenea. Ang mga detalyeng iyon ang unti-unting bumuo ng kanyang hinala, na nagpapakitang matalas na niyang inoobserbahan ang nangyayari sa paligid. Sa una, itinuring lamang ni Pastor Gabriel na bunga iyon ng kung ano-anong kwento na narinig ng bata. Tinanong pa niya kung saan ito natutuhan ang ganoong mga bagay. Tahimik namang sinabi ni Simek na dati na niyang naamoy ang amoy ng sinusunog na katawan ng tao. Sandaling natahimik ang pastor bago siya ngumiti. Sinabi niyang tila may mga kakaibang ideyang natutuhan ang bata, kaya mas pagbubuhusan niya ito ng pansin. Pagkatapos ay sinabi niyang malamang ay hindi na rin magtatagal bago si Simek mismo ang mampan. Habang papalayo, lihim niyang inutusan ang kanyang tauhan na tapusin ang proseso ng adoption ni Simek bago pa sumikat ang araw. Ngunit hindi inaasahan ng pastor ang naging reaksyon ng bata. Bigla na lamang kinagat ni Simek ang hita ng tauhan ng pastor, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Sinamantala ni Simek ang pagkakataon at agad na tumakbo upang makatakas mula kina Pastor Gabriel at sa kalbong lalaki. Galit na iniutos ni Pastor Gabriel sa kanyang mga tauhan na habulin ang bata at huwag itong hayaang makatakas palabas ng pasilidad.
Sinabi pa niyang kung kinakailangan ay maaari na rin nila itong patayin. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabunyag ang tunay nilang intensyon, na malayong-malayo sa mabait na imaheng ipinapakita nila sa mga bata. Habang hinahabol si Simek, hindi maitago ng kalbong lalaki ang kanyang pagkagulat. Sa kanyang isip, hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya mahuli ang isang 5 taong gulang na bata, gayong dati siyang atleta. Dahil dito, nagsimula siyang magduda kung karaniwang bata nga ba talaga si Simek. Samantala, nanatiling kalmado si Simek habang tumatakbo. Sa kanyang isip, alam niyang hindi mahirap ang rutang kanyang tatahakin. Mula pa noong unang dalhin siya sa pasilidad, tahimik na niyang pinag-aralan ang estruktura ng gusali at ang schedule ng pagroronda ng mga gwardya. Ang pagiging mapagmasid niyang iyon ang naging pinakamalaking sandata niya sa gitna ng panganib. Dahil sa maliit niyang pangangatawan, mabilis siyang nakapasok sa loob ng isang lagusan ng imburnal. Hindi na siya nasundan ng kalbong lalaki, sapagkat masyadong makitid ang daanan para mapasok nito. Batid ni Simek na kung may pagpapatuloy niya ang pagdaan sa lagusang iyon, makakatakas siya palabas ng pasilidad. Gayunpaman, pagtingin niya sa unahan, agad niyang napagtanto na may malaking problema. Nakita niyang ang labasan ng lagusan ay nakaharang sa isang bakal na rehas na hindi mabubuksan mula sa loob. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang isa na naman pala itong bitag na inihanda upang pigilan ang sinumang magtatangkang tumakas. Kasabay nito, dumating si Pastor Gabriel at agad na sinuri ang paligid upang hanapin si Simek. Pagkatapos ay inutusan niya ang kalbong lalaki na isara ang rehas at punuin ng tubig ang buong lagusan ng imburnal. Maliwanag na layunin nilang tuluyang mapatay ang batang nagtangkang makatakas. Ngunit bago pa nila maisakatuparan ang plano, biglang may kamay na lumitaw mula sa kabilang dulo ng lagusan. Agad na hinayla ng isang hindi kilalang lalaki si Simek palabas at sinabi nitong matagal na niya itong hinahanap. Hindi nagtagal, nakarating din sa lugar sina Pastor Gabriel at ang kalbong lalaki. Samantala, patuloy namang nagpupumiglas si Simek habang pilit na nagpapakawala sa pagkakahawak ng estranghero. Bahagyang nagtaka si Pastor Gabriel at tinanong kung sino ang lalaking kasama ni Simek. Sa kalmadong tinig, sinabi ng lalaki na ang bata ay kabilang sa kanyang pamilya. Idinagdag pa niyang matapos itong tumakas ay tila naging maganda pa ang buhay nito. Dahil dito, mapanuyang nagpasalamat pa siya sa pastor sa pagpapakain kay Simek sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig iyon, agad na nagtanong ang mga tauhan ng pastor kung kailangan na ba nilang patayin ang lalaking iyon. Ngunit ngumiti lamang si Pastor Gabriel. Sinabi niyang kung totoong ang pamilya ng lalaki si Simek, nararapat lamang na ibalik niya ang bata rito. Gayunpaman, bago niya gawin iyon ay nais muna niyang malaman kung alam ba talaga ng estranghero ang pangalan ng batang kasama nito. Sa halip na direktang sumagot, sinabi ng lalaki na nakakatawa ang tanong ng pastor. Ipinaliwanag niyang malinaw naman ang sinabi niya mula pa sa simula na miyembro ng kanyang pamilya ang bata, ngunit tila mas interesado pa ang pastor sa pangalan kaysa sa katotohanan. Inamin naman ni Pastor Gabriel na nananatili pa rin ang kanyang pagdududa. Dahil dito, sinabi niyang normal lamang na magtanong siya. Idinagdag pa niyang nakapagtataka kung bakit tila nag-aatubili ang lalaki na sagutin ang simpleng tanong na iyon. Dahil walang agarang sagot na ibinigay ang estranghero, agad na iniutos ng pastor sa kanyang mga tauhan na kunin si Simek. Subalit bago pa sila makakilos, mahinahong sinabi ng lalaki na ang pangalan ng bata ay Ryu Simek. Pagkatapos ay sinabi niyang kakaiba ang pastor, sapagkat labis itong nagpupumilit na kunin ang isang batang pulubi na tulad nito. Kasabay nito, siya naman ang nagsimulang maghinala. Tinanong niya kung may ibinigay bang espesyal na gamot ang pastor kay Simek, kaya ganoon na lamang ang kagustuhan nitong mabawi ang bata. Ang tanong na iyon ay tila tumama sa isang bagay na pilit na itinatago ni Pastor Gabriel. Sa sandaling marinig iyon, biglang nagalit ang pastor. Sa halatang pagkaparalisa ng kanyang emosyon, malakas niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na isailalim sa adoption ang lalaki at si Simek. Pagkarinig ng utos, sabay-sabay na sumugod ang 3 tauhan upang patayin ang dalawa. Sa malamig na tinig, sinabi ng estranghero na lampas na siya sa edad para mampon, ngunit tila pinipilit pa rin siyang isama. Sa loob lamang ng isang mabilis na galaw, agad niyang sinunggaban ang ulo ng isa sa mga kalaban at buong lakas itong inihampas sa malalaking bato sa tabi ng ilog.
Habang lumilingon na may mapanuyang ngiti, sinabi niyang matagal na siyang naiirita dahil kapareho rin ng pastor ang kanyang pangalan, Gabriel. Hindi pa man nakakabawi ang dalawa pang tauhan, mabilis niya ring pinabagsak ang mga ito at buong lakas na inihagis paitaas. Ang tagpong iyon ay nagpakitang ang kanyang kakayahan ay malayo sa karaniwang tao. Sa huli, si Pastor Gabriel na lamang ang natirang nakatayo. Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumapit ang estranghero at hindi na binigyan ng pagkakataong makarespond ang pastor. Isang napakalakas na suntok ang kanyang pinakawalan na tumama mismo sa mukha nito, dahilan upang halos mawasak ang anyo nito. Sa lakas ng impact, tumilapon si Pastor Gabriel patungo sa ilog at bumagsak doon ng may napakalakas na pagsabog ng tubig. Samantala, tuluyang natulala si Simek habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyari. Halos hindi siya makapagsalita matapos masaksihan kung paano madaling natalo ng lalaki ang lahat ng kanyang mga kalaban. Pagkatapos ng laban, sinabi ng estranghero na mula sa araw na iyon ay huwag nang gamitin ng pastor ang pangalang Gabriel, dahil baka raw bumaba pa ang dangal ng kanyang baptismal name. Pagkatapos ay lumingon siya kay Simek at tinanong kung bakit nito ginawa ang ginawa kanina. Doon lamang nabunyag na habang hinihila siya palabas ng lagusan, palihim palang isinulat ni Simek ang kanyang pangalan sa katawan ni Gabriel gamit ang kanyang daliri. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Simek na bagamat mukhang nakakatakot ang lalaking nasa kanyang harapan, napansin niyang mas marami itong sugat sa likod ng kamay kaysa sa palad. Dahil dito, napag-isip-isip niyang ang taong iyon ay isang taong mas sanay na protektahan ang iba kaysa saktan ang mga ito. Ipinakita ng simpleng obserbasyong iyon na kahit bata pa lamang si Simek, matalas na ang kanyang paghusga sa pagkatao ng isang tao. Nang marinig iyon, napangiti si Gabriel at sinabi niyang mahusay magsalita ang bata. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang taglay ni Simek ang pambihirang kakayahan sa pagmamasid, tamang paghusga, at lakas ng loob upang agad kumilos batay sa kanyang mga napansin. Inakala pa niyang isa lamang itong maamong tupa, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang isa pala itong munting tigre na may natatagong tapang. Pagkatapos nito, tinanong ni Gabriel kung mayroon pa bang ibang matitirhan si Simek bukod sa nakasusuklam na pasilidad na iyon. Nanatiling tahimik si Simek, at sapat na ang katahimikang iyon upang maunawaan ni Gabriel ang tunay na sitwasyon nito. Habang tumatalikod at naghahandang umalis, inanyayahan ni Gabriel si Simek na sumama na lamang sa kanya. Saglit na nag-isip ang bata bago sinabing marami pang ibang bata ang naiwan sa loob ng pasilidad at kailangan din silang mailigtas. Ipinaliwanag naman ni Gabriel na alam na niya iyon. Sinabi niyang iyon din mismo ang kanyang balak, at ililigtas niya rin ang lahat ng batang naroon. Ang sagot na iyon ang lalong nagpatibay sa tiwala ni Simek sa taong nasa kanyang harapan. Makalipas ang maraming taon, nalaman ni Simek, na kalaunan ay nakilala bilang si Pedro, na ang pasilidad na iyon ay isang lihim na lugar kung saan dinudukot ang mga batang walang pamilya upang gawing mga test subject sa ilegal na eksperimento ng gamot. Noong mga panahong iyon, itinuro rin ni Gabriel kay Pedro ang aral mula sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 12. Ipinaalala niyang kung sakaling dumating ang araw na makakita si Pedro ng isang nawawalang tupa sa gitna ng 100 tupa, umaasa siyang pipiliin itong hanapin ang iisang nawawala kaysa manatiling kasama lamang ang 99. Ang aral na iyon ang unti-unting humubog sa paninindigan ni Peter habang siya ay lumalaki. Sa paglipas ng panahon, madalas na itanong ni Pedro sa kanyang sarili kung tunay ba niyang kayang isabuhay ang itinurong iyon. Sa kanyang pananaw, siya mismo ang lumayo kay Hana sa ngalan ng responsibilidad at paniniwalang iyon ang tama. Dahil dito, kapag may panganib na nasa kanyang harapan, mas pinipili niyang isugal ang sariling buhay kaysa pabayaan ang sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. Ipinakita ng kanyang desisyon kung gaano kalalim ang impluwensya ng mga aral ni Gabriel sa kanyang pagkatao. Samantala, sa kasalukuyan, dumating si Pedro sa isa pang bahagi ng pasilidad at maingat na siniyasat ang paligid. Ipinaalam ni G1 na batay sa datos na naipadala ni Pedro kanina, malamang na malapit lamang sa kanyang lokasyon ang laboratorio ni Arvad. Habang palihim na pumapasok sa loob, sinabi ni Pedro na kung naroon nga ang mga natitirang bata kasama ni Arvad, ililigtas na rin niya ang mga ito habang isinasagawa ang kanyang misyon. Hiniling din niyang huwag mag-alala si G1.
Sa kanyang isipan, naniniwala si Pedro na iyon ang mismong lugar kung saan isinagawa ni James Minor ang kanyang mga eksperimento. Para sa kanya, doon nagsimula ang lahat ng plano ni Rafael sa pamamagitan ng Project Arvad. Habang patuloy siyang naglalakad, nadaanan niya ang isang mahabang pasilyong napapalibutan ng mga bakal na rehas na kahawig ng mga kulungan o bilangguan. Ang tanawing iyon ay lalo pang nagpatibay sa hinala niyang napakaraming lihim ang matagal nang ikinukubli ng pasilidad. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang tinawagan ni G1 at tinanong kung natagpuan na ba niya si Arvad. Sumagot si Pedro na hindi pa niya matiyak kung si Arvad nga ang kanyang nakita, ngunit malaki ang posibilidad na natagpuan na niya ang taong hinahanap nila. Hiniling ni G1 na matapos na niya ang kanyang misyon at agad nang umalis sa lugar. Gayunpaman, may ibang bagay na nakatawag ng pansin ni Pedro. Bigla siyang natigilan nang makita ang nasa likod ng isa sa mga bakal na rehas. Ang tagpong iyon ay tila higit pa sa kanyang inaasahan at agad na nagdulot ng matinding pagtataka sa kanya. Kasabay nito, mula sa kabilang bahagi ng pasilidad ay dumating si James Minor. Habang papalapit, sinabi nitong talagang kahanga-hanga ang tao. Ayon sa kanya, kapag labis na namumukod tangi ang isang kakayahan, kadalasan ay may ibang aspeto namang nagiging kahinaan. Ipinaliwanag niyang bagamat napakahusay ng kanyang pangamoy, hindi naman siya ganoon kahusay sa pag-alala ng mukha ng mga tao. Idinagdag niyang hindi niya agad nakilala ang lalaking nasa kanyang harapan dahil dati itong nakasuot ng maskara. Ngunit ngayong malinaw na niyang nakikita ang mukha nito, nakatitiyak siyang si Pedro nga iyon. Gayunpaman, ipinagtaka niya ang isang bagay. Ayon kay James, batay sa impormasyong alam niya, dapat ay isa ng matandang lalaki si Pedro. Kaya naman hindi niya maunawaan kung bakit isang kabataang lalaki ang kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Bilang tugon, bahagyang natawa si Pedro at sinabi niyang si James na rin mismo ang nakapagbigay ng paliwanag sa tanong na iyon kanina. Napakunot-noo si James at agad na nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sa isang iglap, bigla niyang naalala ang nauna nilang pag-uusap, kung saan pabiro niyang naitanong kung ang dakilang Pedro ba ay muling naging bata. Pagkaalala niya rito, natawa si James at sinabing tila nagsisimula na siyang maging ulyanin kahit hindi pa naman siya ganoon katanda. Habang sinasabi iyon, inisip niyang tila iyon mismo ang sagot na ngayon lamang niya tunay na naunawaan. Ipinakita ng sandaling iyon na kahit si James ay nagulat sa katotohanang nasa kanyang harapan. Kasabay nito, gamit lamang ang kanyang kamay, walang kahirap-hirap na binunot ni James ang hawakan ng pinto, na lalo pang nagpakita ng kanyang pambihirang lakas. Kalmadong sinabi ni Pedro na malalaman din ni James ang buong kwento sa tamang panahon. Idinagdag niyang marami rin siyang gustong itanong dito. Agad namang hinulaan ni James na kung may nais malaman si Pedro, tiyak na may kinalaman iyon kay Hana. Hindi itinanggi ni Pedro ang hula na iyon at tahimik na kinumpirma na tama ang sinabi ni James. Gayunpaman, bago pa magsimula ang anumang pag-uusap, nagbigay muna siya ng isang malinaw na babala, sa malamig ngunit matatag na tono. Sinabi ni Pedro na hindi dapat gumawa si James ng kahit ano laban kay Hana. Iginiit niyang kung nais pa nitong manatiling buhay, mas mabuting huwag nitong galawin si Hana. Ang babalang yun ay nagpakita ng matinding determinasyon ni Peter at malinaw na ipinahiwatig kung gaano kahalaga sa kanya ang kaligtasan ni Hana. Sa puntong yun, doon muna nagtapos ang bahaging ito ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa channel. Malaking tulong ang inyong suporta upang patuloy na makagawa ng mas marami pang dekalidad na manhwa recap, at kung nais ninyong ipagpatuloy ang susunod na kabanata, ipaalam lamang ito sa comment section. Maraming salamat sa inyong panunood.